Ang init naman! Grabe panahon naman to! Ano nga ba ang dahilan ng init na nararanasan natin ngayon? Kasi sa Pilipinas, ang summer o tag-init na nararanasan madalas sa tuwing buwan ng Abril ay ganito nga ba talaga kainit? Annual weather average dito sa Cavite, dapat ang temperatura tuwing buwan ng Abril ay naglalaro lamang sa 33 degrees Celsius. At parang taliwas ito sa nararanasan natin ngayon. Kasi ayon sa mga datos ng Pag-asa, sa iba't ibang panig ng Cavite ay umaabot na mula 41 degrees Celsius to 53 degrees Celsius ang temperatura. Init eh! Sa tingin nyo, ano kaya ang dahilan ng matinding init na ito? Baka climate change. Ano raw? Climate change daw? Baka climate change nga. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay tungkol sa pagbabago ng panahon na dulot ng tao. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng init sa mundo at mas masasamang panahon katulad ng pagbagyo at tagtuyot. Tignan nyo to. So, kabilang pala rito ang pag-init ng mundo. Kayo kasing mga tao eh. Hindi ko malaman sa inyo, bakit kasi hindi natin inaalagaan ang mundo. Pero, ano nga ba ang mga sanhi ng napipintong climate change na ito? Kaya ng pagpuputol ng mga puno, pagsusunog ng basura, at sobra-sobrang paggamit ng enerhiya. Kay daming dahilan ng pagbabago ng klima, ngunit tayo ay may magagawa ba? Para ang mundo ay di tuluyang uminit ng sobra. Nakaka-epekto ang climate change sa mga tao. Ang tumataas sa dalas at intensity ng baha, bagyo, tagtuyot at heatwave ay maaaring makapinsala sa ating mga sangkatauhan. Ay nakaka-apekto rin ito sa kalusugan ng mga tao dahil na sa pabagong-bagong klima ay nagkakaroon ng pakalat-kalat na sakit katulad ng dengue fever at malaria. Ating natalakay ang epekto ng climate change sa mga tao. Ngunit ano nga ba ang bunga ng climate change? Ito ay sanhi ng aktibidad ng mga tao tulad ng pagkasunog ng fossil fuels, deforestation, at pamamahalan ng mga basura na naglalabas ng greenhouse gases sa atmosfera. Ano ba ang mga solusyon to avoid climate change? Maraming simpleng gawain upang maiwasan natin ang ganitong problema. Una na rito ay ang pagtatapon ng mga basura sa tamang pasokan. Dahil isa sa mga nagiging dahilan ng climate change ay ang mga pagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Pangalawa naman dito ay ang pagtatanim ng mga halaman ng mga puno. Dahil ang mga ito ay nakakatulong upang maiwasan natin ang climate change. Pangatlo naman dito ay ang paggamit ng sapat na enerhiya, katulad na lamang ng mga kuryente sa ating tahanan na ginagamit natin for our appliances at sa iba pa. Madami pang simpleng gawain upang maiwasan natin ang ganitong problema. Bago matapos ang video na ito, nawa ay may natutunan kayo sa video na ito. Ugaliin din natin ang pangalagaan ng ating kapaligiran nang sa gayon ay wala tayong ganitong problema. At para may maabutan